Kung matalo mo ako sa kasino, pwede mong gawin kahit anong gusto mo sa katawan ko. Hamon ng milyonarya, pero gulat sila sa sunod na ginawa ng janitor dahil bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil malay mo, ang lugar mo ang mabanggit natin sa susunod na kwento. Ngayon, ihanda mo ang puso mo dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa sugal, yaman at kahihiyan. Ito ay tungkol sa lalaking minamaliit ng lahat pero may tinatagong talino, dignidad at sugat na hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Sa gitna ng kumikislap na lungsod ng San Aurelio, nakatayo ang isa sa pinakamagagarang casino hotel sa bansa, ang Palacio de Fortuna. Sa labas, mukha itong palasyo ng mga hari at reyna. Malalaking chandelier ang nakasabit sa lobby, marmol ang sahig, ginto ang kulay ng mga haligi at bawat sulok ay amoy pabango ng mayayaman. Gabi-gabi, pumapasok dito ang mga negosyante, artista, politiko, dayuhan at mga taong handang sunugin ng milyon para lang masabing sila ay panalo kahit minsan. Pero habang ang lahat ay nakatingin sa mga kumikislap na ilaw at malalaking taya sa lamesa, may isang lalaking halos hindi napapansin ng kahit sino. Si Sandro Villegas, 29 na taong gulang, janitor sa Palacio de Fortuna. Payat ngunit matigas si Sandro. Morena ang balat dahil sa araw at pagod, may malalim na mata at laging malinis kahit luma ang uniforme. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang maliit na nameplate na may nakasulat na Sandro V. Utility Staff. Para sa karamihan, isa lang siyang tagalinis ng suka ng lasing, basag na baso at dumi ng mga mayayaman na walang pakialam sa taong susunod na maglilinis ng kalat nila. Ngunit, hindi alam ng lahat, bago siya maging janitor, si Sandro ay minsang nangarap maging accountant. Scholar siya noon sa isang kilalang kolehiyo sa Maynila. Tahimik pero matalino. Hindi siya mahilig magyabang, pero sa klase nila, siya ang laging nilalapitan kapag may mahirap na problem solving sa accounting. May pangarap siyang makaahon ng kanilang pamilya sa hirap, maipagamot ng kanyang kapatid, at maibalik ang dangal ng kanilang apelido. Pero may mga pangarap na binabasag ng mundo bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong tumibay. Namatay ang kanyang ama si Ernesto Villegas matapos mabigatan sa sakit, kahihiyan at utang. Dating maintenance supervisor si Ernesto sa lumang sangay ng Palacio de Fortuna, mabuting ama, tahimik na asawa at kilala sa kanilang lugar bilang taong kahit piso ay hindi kukuha kung hindi kanya. Ngunit, isang araw, inakusahan itong nagnakaw ng pera mula sa casino vault. Walang nakinig sa paliwanag niya. Walang naniwala sa isang ordinaryong empleyado laban sa malaking kumpanya. Nawalan siya ng trabaho, napahiya sa buong bayan at unti-unting nalugmok hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Noong huling gabi ng kanyang ama, hawak ni Sandro ang kamay ni Ernesto habang nakahiga sa lumang kutsyon sa kanilang inuupahang bahay. Anak, mahinang sabi nito, hirap na hirap huminga. Hindi ako nagnanakaw. Humigpit ang pagkakahawak ni Sandro sa kamay ng ama. Alam ko, tay, alam ko. Balang araw, kapag kaya mo na, linisin mo ang pangalan natin. Pero wag mong isusugal ang kaluluwa mo sa galit. Hindi nakasagot si Sandro. Luha lang ang dumaloy sa kanyang piski. Kinabukasan, wala na ang kanyang ama. At mula noon, kailangan niyang talikuran ng kolehiyo para buhayin ang kanyang nakababatang kapatid na si Milka. Si Milka Villegas ay 14 na taong gulang, maliit para sa kanyang edad, maputla, ngulit may ngiting kayang magpaliwanag ng madilim na kwarto. May congenital heart condition siya, madalas siyang hingalin kahit konting lakad lang. Kapag inaatake siya ng pananakit ng dibdib, parang dinudurog lang puso ni Sandro habang pinapanood ang kanyang kapatid na pilit ngumiti kahit nahihirapan. Kuya, huwag ka nang masyadong mag-overtime, sabi ni Milka minsang gabi habang inaayos ni Sandro ang kanyang gamot. Bakit naman?
Tanong ni Sandro, pilit na nagpapagaan ng boses. Matibay ang kuya mo, parang lumang walis sa kasino. Kahit araw-araw gamitin, hindi pa rin sumusuko. Tumawa si Milka pero naputol iyon nang bahagya siyang ubuhin. Agad siyang inalalayan ni Sandro at pinainom ng tubig. Sa mga sandaling iyon, palagi niyang naaalala kung bakit niya kailangang magtiis sa trabahong halos durugin ng pagkatao niya araw-araw. Sa Palacio de Fortuna, hindi madali ang buhay ni Sandro. 5:00 pa lang ng hapon naroon na siya sa basement locker room, suot ang unipormeng ilang beses ng tinahi ni Nanay Orlina ang matandang laundry attendant ng hotel. Si Nanay Orlina ang isa sa ilang taong mabait sa kanya. 57 anyos na ito, byuda at parang ina ng lahat ng empiladong walang kakampi. "O Sandro," tawag ni Nanay Orlina isang gabi habang inilalapag ang bagong plansyang uniform sa mesa. "Tinahi ko na naman yung manggas mo. Kung hindi ko pa inayos, baka akalarin ng mga sosyal dyan, kinagat ka ng daga." "Salamat po, Nay Orlina," nakangiting sagot ni Sandro. "Bawas na naman sa problema ko." Tinitigan siya ng matanda. "Kumain ka na ba?" "Opo." "Sinungaling. Kapag nagsisinungaling ka, masyadong mabilis ang sagot mo." Napayuko si Sandro. "Mamaya na po, pag-break." Kinuha ni Nanay Orlina ang maliit na lalagyan mula sa kanyang bag. "Adobong kangkong at kanin. Huwag kang tatanggi. Hindi ako tumatanggap ng arte mula sa batang pinayat ng problema." Hindi na nakipagtalo si Sandro. Tinanggap niya ang pagkain at tahimik na nagpasalamat. Sa mundong puno ng mapanghusgang mata, ang simpleng pagkain mula kay Nanay Orlina ay parang paalala na may kabutihang paring natitira. Sa casino floor, iba ang mundo. Doon, ang tunog ng chips, halakhak ng lasing, sigaw ng nananalo at buntong hininga ng natatalo ay nagsasama-sama na parang musika ng mga taong hindi marunong makontento. Habang nagpupunas ng sahig si Sandro, madalas niyang pagmasdan ang galaw ng mga tao. Hindi para matutong sumugal, kundi para maintindihan ang larong pumatay sa dangal ng kanyang ama. Napapansin niya ang kamay ng dealer kapag nagpapalit ng baraha. Napapansin niya ang paglingon ng isang security guard bago tumaya ang isang VIP guest. Napapansin niya ang kakaibang takbo ng laro kapag nasa paligid si Roldan Pagsibigan, ang head security na may malapad na katawan, makapal na bigote at tingin laging naghahanap ng masisindak. "Hoy Sandro!" sigaw ni Roldan isang gabi habang naglilinis si Sandro sa gilid ng roulette area. "Dalya mo diyan, hindi ka binabayaran para magmuni-muni." "Opo sir," mahinahong sagot ni Sandro. Lumapit si Roldan at sinipa ng bahagya ang timba niya. Tumalsik ang tubig sa sapatos ni Sandro. Nagtawanan ng dalawang kasamang guard. "Ayan, may lilinisin ka pa. Bagay talaga sa'yo yan. Tubig, dumi at sahig." Hindi sumagot si Sandro. Pinulot niya ang basahan at tahimik na pinunasan ang tumalsik na tubig. Ngunit sa loob niya, may apoy na hindi namamatay. Hindi apoy ng yabang. Hindi rin apoy ng padalos-dalos na paghiganti. Ito ay apoy ng taong matagal nang nag-iipon ng ebidensya, alaala at tapang. Sa kabilang bahagi ng kasino, dumating naman ang babaeng kinakatakutan ng halos lahat, si Celestiana Monteverde, o mas kilala bilang Tiana. Anak siya ni Don Severino Monteverde, ang may-ari ng Palacio de Fortuna. Maputi, matangkad, maganda at laging nakasuot na mamahaling damit na parang bawat hakbang niya ay sinadya para tignan ng lahat. Ngunit sa likod ng ganda niya ay may ugaling matalim pa sa basag na kristal. "Bricks," tawag ni Tiana sa floor manager na si Bricks Valmoria. "Bakit parang ang pangit ng ayos ng VIP lounge ngayon? May bisita akong galing Macau, ayokong mapahiya." Agad yumuko si Bricks, isang lalaking laging nakangiti sa mga mayayaman ngunit mabagsik sa mga empleyadong mababa ang posisyon. Aayusin ko agad ma'am, Tiana." "Sandro." Napalingon si Sandro. "Pumunta ka sa VIP lounge, linisin mo ang paligid, bilisan mo at siguraduhin mong hindi ka makikita sa litrato ng mga bisita." Tahimik na sumunod si Sandro.
Sa VIP lounge, mas matindi ang kislap ng luho. May mga pulang carpet, mamahaling alak at mga taong ang halaga ng relo ay katumbas na ng ilang taong sweldo niya. Habang nagpupuna siya sa gilid ng isang mesa, may batang bisita na biglang tumakbo papunta sa basang bahagi ng sahig kung saan natapon ang champagne ng isang lasing na negosyante. Mabilis na kumilos si Sandro. Hinawakan niya ang bata bago ito dumilas. Ngunit sa pagliko niya, natamaan ng kanyang siko ang isang basong tubig sa tray ng waiter. Tumapon ang tubig sa gilid ng mamahaling gown ni Tiana. Sandaling tumahimik ang buong lounge. Nanlaki ang mata ni Bricks. "Sandro, anong ginawa mo?" Dahan-dahang tumingin si Tiana sa basang bahagi ng kanyang mamahaling gown. Pagkatapos, itinaas niya ang tingin kay Sandro. Malamig, matalim, puno ng kahiyang gustong ibalik sa unang taong pwedeng pagbuntunan. "Alam mo ba kung magkano ang gown na ito?" "Pasensya na po, ma'am. Maiiwasan ko sana pero madudulas po yung bata." "Hindi ko tinatanong ang dahilan mo. Tinatanong ko kung alam mo kung magkano ito." Yumuko si Sandro. "Hindi po. Siguradong hindi mo alam. Dahil kahit isang taong sweldohin mo, hindi mo kayang bayaran ang isang hibla nito." May ilang bisita na natawa. Ang ina ng batang iniligtas ni Sandro ay mukhang gustong magsalita pero pinigilan ng kanyang asawa. Si Bricks naman ay agad lumapit kay Tiana. "Ma'am, ipapatawag ko po ang security. Dapat matanggal na ito." Hindi pa rin nagsasalita si Sandro. Hinayaan niyang lamunin siya ng titig ng mga tao. Ngunit hindi niya ibinaba ng tuluyan ng kanyang pagkatao. Tumayo siyang tuwid, hawak pa rin ang basahan at mahinahong sinabi, "Handa po akong linisin at humingi ng tawad. Pero hindi ko po pinagsisisihan na inuna kong iligtas ang bata." Lalong tumalim ang tingin ni Tiana. Sanay siyang kapag nagsalita siya, nanginginig ang tao. Sanay siyang kapag nanghiya siya, napapahiya ang kaharap. Pero iba si Sandro. Hindi palaban ang boses nito, ngulit hindi rin duwag. Parang may pader sa loob na hindi niya kayang tibagin. "Janitor ka lang dito," malamig niyang sabi. "Matuto kang lumugar." Tumanggo si Sandro. "Opo ma'am, alam ko po ang lugar ko." Ngunit habang sinasabi iyon, diretso ang tingin niya sa mga mata ni Tiana. Walang pagnanasa, walang takot, walang pagmamakaawa. May lungkot, oo. May pagod, oo. Pero may dignidad na hindi maipaliwanag ni Tiana kung bakit nakakainis para sa kanya. Umalis si Sandro sa VIP lounge, dala ang map at timba. Sa hallway, sinalubong siya ni Isabel Lirio, ang lounge singer na madalas kumanta sa kasino tuwing gabi. May hawak itong maliit na bottled water. "Nakita ko ang nangyari," hinanang sinabi. "Marami namang nakakita," sagot ni Sandro. "Oo, pero hindi lahat naiintindihan kung bakit mo ginama." Tinanggap ni Sandro. Hindi pa rin nagsasalita si Sandro. Hinayaan niyang lamunin siya ng titig ng mga tao. Ngunit hindi niya ibinaba ng tuluyan ng kanyang pagkatao. Tumayo siyang tuwid, hawak pa rin ang basahan at mahinahong sinabi, "Handa po akong linisin at humingi ng tawad. Pero hindi ko po pinagsisisihan na inuna kong iligtas ang bata." Lalong tumalim ang tingin ni Tiana. Sanay siyang kapag nagsalita siya, nanginginig ang tao. Sanay siyang kapag nanghiya siya, napapahiya ang kaharap. Pero iba si Sandro. Hindi palaban ang boses nito, ngulit hindi rin duwag. Parang may pader sa loob na hindi niya kayang tibagin. "Janitor ka lang dito," malamig niyang sabi. "Matuto kang lumugar." Tumanggo si Sandro. "Opo ma'am, alam ko po ang lugar ko." Ngunit habang sinasabi iyon, diretso ang tingin niya sa mga mata ni Tiana. Walang pagnanasa, walang takot, walang pagmamakaawa. May lungkot, oo. May pagod, oo. Pero may dignidad na hindi maipaliwanag ni Tiana kung bakit nakakainis para sa kanya. Umalis si Sandro sa VIP lounge, dala ang map at timba. Sa hallway, sinalubong siya ni Isabel Lirio, ang lounge singer na madalas kumanta sa kasino tuwing gabi.
May hawak itong maliit na bottled water. Nakita ko ang nangyari, hinanang sinabi. Marami namang nakakita, sagot ni Sandro. Oo, pero hindi lahat naiintindihan kung bakit mo ginama. Tinanggap ni Sandro ang tubig. Salamat Isabel. Tama ka sa ginawa mo. Yung bata muntik talagang madulas. Napamiti ng bahagya si Sandro. Sa lugar na ito minsan mas mahalaga pa yung gown kaysa bata. Napabuntong hininga si Isabel. Hindi lahat ng may pera may puso. Hindi sumagot si Sandro. Tumingin lang siya sa dulo ng hallway kung saan makikita ang malaking logo ng Palacio de Fortuna. Isang gintong korona sa ibabaw ng baraha. Para sa mga bisita, simbolo iyon ng aliw at swerte. Para kay Sandro, simbolo iyon ng gabing nawasak ang pamilya nila. Pagkatapos ng shift, halos 3:00 na ng madaling araw nang umuwi siya. Sa maliit nilang apartamento, nadatnan niyang gising pa si Milka. Nakaupo sa kama habang may hawak na lumang notebook. Kuya, mihinang bati nito. Late ka na naman. Maraming kalatang mayayaman, biro ni Sandro habang hinuhubod ang sapatos. Napansin ni Milka ang tuyong mantsa sa manggas ng uniforme niya. May nangyari na naman? Wala, nataponan lang. Kuya, huwag mo akong tratuhing bata. Alam kong may nang-api na naman sa'yo. Lumapit si Sandro at ginulo ang buhok ng kapatid. Kahit ano pang sabihin nila, basta nakakauwi ako sa'yo, panalo pa rin ako. Ngumiti si Milka pero biglang napahawak sa dibdib. Napakunot ang mukha niya sa sakit. Agad na lumuhod si Sandro sa tabi niya. Milka, hinga, dahan-dahan, nandito ko. Ilang segundo ang lumipas bago humupa ang sakit. Ngunit sapat na iyon para manginig ang kamay ni Sandro. Kinabukasan, tinawagan siya ni Dr. El Morasco, ang doktor ni Milka. Sandro, seryoso ang boses ng doktor. Kailangan na nating pag-usapan ng operasyon. Hindi na pwedeng patagalin. Napapikit si Sandro. Magkano po ang kailangan? Natahimik sandali ang doktor bago sumagot. Malaki anak, pero gagawan natin ng paraan. Alam ni Sandro ang ibig sabihin ng gagawan ng paraan. Ibig sabihin kailangan niyang humanap ng perang wala siya. Kailangan niyang lumaban sa oras, sa kahirapan, at sa mundong laging may presyo ang buhay ng mga hirap. Nang gabing iyon, bumalik si Sandro sa Palacio de Fortuna na mas mabigat ang dibdib, ngulit mas matahimik ang mukha. Sa kanyang bulsa, naroon ang listahan ng mga gamot ni Milka. Sa kanyang bag, naroon ang lumang notebook ng kanyang ama, puno ng pangalan, petsa, at numero na minsan niyang hindi maintindihan noon. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nakikita ang pattern. Habang pinipinisan niya ang sahig malapit sa high-stakes area, dumaan si Tiana kasama sina Briggs at Roldan. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Tila naalala ni Tiana ang nangyari sa VIP lounge. Kumunot ang noo niya, ngunit hindi sumalita. Si Sandro naman ay muling yumuko sa kanyang ginagawa. Sa mata ng lahat, isa pa rin siyang janitor, isang lalaking may map, isang empleyadong madaling sigawan, madaling sipain, madaling burahin sa litrato ng magarang mundo. Pero sa likod ng katahimikan, may nabubuong pangako. Hindi siya mananatiling nakayuko habang buhay. Hindi niya hahayaang mamatay si Milka dahil lang wala silang pera. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang manatiling magnanakaw sa kasaysayan ang pangalan ng kanyang ama. Sa gabing iyon, habang umiikot ang ilaw ng kasino at nagtatapon ng milyon ng mga taong hindi marunong matakot sa pagkatalo, tahimik na pinisil ni Sandro ang lumang sinsing ng kanyang ama na nakasalit sa kwintas sa ilalim ng kanyang uniforme. Tay, bulong niya, halos lamunin ng ingay ng kasino ang kanyang boses. Hahanapin ko ang totoo. Kahit gaano pa kalaki ang palasyong ito, may bitak din ito at doon ako magsisimula. Kinabukasan,
Hindi nawala sa isip ni Sandro ang mga numerong nakasulat sa lumang notebook ng kanyang ama. Habang bumibiyahe siya papuntang Palacio de Fortuna, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga petsa, initial at halagang tila walang kahuligan noon, pero ngayon ay parang unti-unting bumubuo ng mapa. Sa bawat pahina, may mga pangalan ng empleyado, oras ng shift at ilang code na hindi agad maintindihan ng karaniwang tao. Ngunit dahil minsan siyang nag-aral ng accounting, alam ni Sandro na ang mga numero ay hindi basta numero lamang. Minsan ang mga ito ang bakas ng kasinungalingan. Pagpasok niya sa basement locker room, naroon na si Nanay Orlina, nakaupo sa lumang bangko habang tinatahi ang punit na laylayan ng tablecloth mula sa VIP lounge. Napatingin ito kay Sandro nang mapansin ang bigat sa mukha ng binata. "Hindi ka natulog, ano?" tanong ni Nanay Orlina. "Kaunti lang po," sagot ni Sandro habang isinusuot ang uniforme. "Kaunti lang daw. Ang mata mo parang 3 gabi nang nakikipaglamay." Napangiti ng mahina si Sandro pero hindi niya kayang itago ang laman ng dibdib niya. Kinuha niya mula sa bag ang lumang notebook ng ama at inilapag iyon sa tabi ng matanda. "Nay Orlina," mahinang sabi niya. "Matagal na po kayo rito, di ba?" Huminto sa pananahi ang matanda. "Bakit mo tinatanong? May naaalala po ba kayo tungkol sa lumang branch ng palasyo? Yung panahon na nagtatrabaho pa ang tatay ko?" Saglit na tumigas ang mukha ni Nanay Orlina. May kung anong takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi iyon takot na bigla ang gulat lang. Iyon ay takot ng taong may matagal ng alam, ngulit piniling manahimik para mabuhay. "Sandro," mahinang nitong sabi, "may mga bagay dito na kapag hinukay mo, hindi lang lupa ang mabubungkal mo. May kasamang ahas." "Matagal na kaming kinigat ng ahas na yan, Nay," sagot ni Sandro. "Gusto ko lang malaman kung sino ang may hawak." Napabuntong hininga si Nanay Orlina. Tumingin siya sa pinto, siniguradong walang ibang tao. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Sandro. "Ang tatay mo, mabuting tao. Noong araw na pinalabas nilang nagnakaw siya, maraming hindi naniwala, pero walang nagsalita. Kasi ang mga nagsasalita rito biglang nawawalan ng trabaho. Minsan, nawawalan pa ng bahay." Kumirot ang dibdib ni Sandro. "May alam po ba kayo kung sino ang tunay na may gawa?" "Wala akong buong sagot," sabi ng matanda. "Pero may isang pangalan akong hindi makakalimutan. Valerio Knox." Napakunot ang noo ni Sandro. Narinig na niya ang pangalang yun. Isa itong professional gambler na madalas sa high-stakes table. Palaging suot ang mamahaling Amerikana, may ngiting parang hindi natatalo at mga mata ng taong sanay magbasa ng kahinaan ng kapwa. "Gambler po siya ngayon dito," sabi ni Sandro. "Hindi lang siya gambler," bulong ni Nanay Orlina. "Noon pa siya paikot-ikot sa mga kasino ng Monteverde. Kapag nandyan siya, may natatalo ng malaki. Kapag may pumalag, may napapahamak." Bago pa makapagtanong si Sandro, bumukas ang pinto ng locker room. Pumasok si Roldan Pagsibigan, nakakunot ang noo at may hawak na clipboard. "Aba," sabi nito, "parang may meeting na mga mahihirap dito ah." Mabilis na itinago ni Sandro ang notebook sa kanyang bag. Napansin iyon ni Roldan kaya lumapit ito ng mabagal. "Ano yan?" tanong nito. "Personal na gamit ko po," mahinahong sagot ni Sandro. "Personal?" ngumiti si Roldan. "Sa lugar na ito walang personal sa mga kagaya mo. Lahat pwedeng inspeksyonin." Tumayo si Nanay Orlina. "Roldan, huwag mo nang guluhin ang bata. Mag-uumpisa ng shift niya." Tinignan ni Roldan ang matanda. "Ikaw naman, Orlina. Masyado kang ina sa mga basurero rito, kaya hindi natututong lumugar." Kumiyumot ni Sandro ang kamay, pero pinili niyang hindi maglaban. Alam niyang hindi pa oras para lumaban ng lantangan. Ang taong padalos-dalos, madaling mabitag. At si Sandro, matagal nang natututong magtiis habang nagmamasid. Pagsapit ng gabi, mas abisa kaysa dati ang kasino. May mga dayuhang bisita, may isang grupo ng negosyanteng galing Cebu, at may private poker game sa ikalawang palapag. Habang naglilinis si Sandro sa gilid ng baccarat area,
Naroon si Valerio Knox, nakaupo sa paborito niyang mesa. Katabi niya si Brix Valmoria, na tila hindi floor manager kundi personal assistant ng sugaral. Mr. Knox, nakasingiti si Brix. Reserved na po ang private room mamayang 10:00. Good, sagot ni Valerio habang umiikot ang sinsin sa kanyang daliri. Ayokong may istorbo. Napatingin si Valerio kay Sandro. Saglit lang iyon pero sapat para maramdaman ni Sandro na tinitimbang nito siya. Yan ba yung janitor na nagpabasa ng gown ni Celestiana? Natawa si Brix. Opo, si Sandro. Tahimik yan pero minsan nakakalimot ng lugar. Lumapit si Valerio. Hawak niya ang isang chip na kulay itim. Inilapag iyon sa gilid ng mop bucket ni Sandro. Alam mo, boy, Sabi nito, sa kasino may 2 klase ng tao, yung tumataya at yung nagpupunas ng talo ng iba. Tumawa si Brix, ngunit si Sandro ay tumingin lamang sa chip pagkatapos ay kay Valerio. Mas mabuti na pong magpunas ng talo ng iba kaysa kumita sa pandaraya, mahinang sagot ni Sandro. Nawala ang ngiti ni Brix, tumaas naman ang kilay ni Valerio. Malalim magsalita ang janitor, sabi ni Valerio. Ingat ka, baka malunod ka sa sariling lalim. Hindi sumagot si Sandro. Kinuha niya ang map at nagpatuloy sa trabaho, ngunit ramdam niyang mula ng gabing yon, nakita na ng ahas siya. Sa itaas na palapag naman, nasa boardroom si Tiana Monteverde kasama ang ama niyang si Don Severino. Malaki ang silid, may mahabang mesa, at sa pader ay nakasabit ang larawan ng mga naunang Monteverde na nagpalaki ng negosyo. Nakaupo si Don Severino sa dulo, maputi na ang buhok, ngumit matalim pa rin ang tindig. Si Tiana naman ay nakatayo lamang malapit sa bintana nakahalukip-kip. Hindi pwedeng puro party ang mukha ng palasyo, Celestiana. Hindi ito laruan. Negosyo ito. Responsibilidad ito. Umirap si Tiana. Alam ko po, Papa. Hindi mo alam. Kung alam mo, hindi ka magpapadala sa galit dahil lang nabasa ang gown mo. Tumigas ang mukha ni Tiana. Janitor siya, Papa. Dapat alam niya ang trabaho niya. Trabaho rin ng tao ang magligtas ng bata kung madudulas ito, sagot ni Don Severino. Hindi nakasagot si Tiana. Ayaw niyang aminin pero buong gabi niyang naaalala ang tingin ni Sandro. Hindi iyon tingin ng lalaking gustong lumaban. Hindi rin iyon tingin ng alipin. Iyon ang nakakainis, parang hindi siya mahalaga sapat para katakutan. Sa itaas na palapag naman, nasa boardroom si Tiana Monteverde kasama ang ama niyang si Don Severino. May meeting tayo sa investors sa susunod na linggo. Gusto kong ayusin mo ang imahe mo. Kung gusto mong ipamana ko sa iyo ang palasyo, patunayan mong kaya mong mamuno ng hindi nang hahamak. Baka naman hindi talaga niya kaya, Tito, singit ni Celso, pinsan ni Tiana, na kanina pang nakaupo sa gilid habang kunwari ay nagbabasa ng report. Gwapo si Celso, maayos manamit at laging may ngiting parang kakampi, pero ang mga mata niya ay laging nagkukwenta. Tinignan siya ni Tiana. May sinabi ka? Wala naman, nag-aalala lang ako. Alam mo naman ang investors, konting skandal lang, nawawalan agad ng tiwala. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin, malamig na sagot ni Tiana. Gumiti si Celso. Sana nga. Hindi nakita ni Tiana ang mabilis na pagtinginan ni Celso at Valerio na ang gabing yon sa private lounge. Ngunit si Sandro, habang naglilinis sa hallway, ay nakita ang pagpasok ni Celso sa silid kung saan bawal ang ordinaryong staff. Hindi niya narinig ang buong usapan pero sapat ang ilang pirasong salita. Too proud. Use the janitor. Public mistake. Napatigil si Sandro. Alam niyang may binabalak sila, ngunit hindi pa niya alam kung siya ba ang target, si Tiana, o pareho silang gagamiting piyesa sa larong mas malaki kaysa sa kanilang inaakala. Bandang hating gabi, inutusan si Sandro na magdala ng bagong basurahan sa lumang service corridor sa likod ng VIP rooms. Doon bihirang dumaan ang staff maliban sa maintenance at security.
Habang naglalakad siya, may narinig siyang mahinang iyak mula sa garden terrace. Hindi siya agad lumapit. Alam niyang hindi niya lugar mangyalam. Pero nang nakita niya si Tiana, nakaupo sa batong upuan, hawak ang lumang bracelet na may maliit na palawit na hugis bituin, natigilan siya. Iba ang itsura ni Tiana roon. Wala ang taas noo. Wala ang malamig na tingin. Para siyang batang naliwa sa sariling palasyo. Patalikod na sana si Sandro, ngulit nakita niyang naninginig ang kamay nito. Kaya tahimik siyang kumuha ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at inilapag sa maliit na mesa. May dala rin siyang paper cup ng taa sa pantry na hindi pa niya naiinom. Iniwan niya iyon sa tabi ng panyo. Napatingin si Tiana. "Ikaw na naman? Paumanhin po, aalis na po ako." "Bakit mo iniwan yan?" "Mainit pa po yung taa, baka makatulong." "Hindi kita tinatanong kung mainit. Tinatanong ko kung bakit." Saglit na tumahimik si Sandro. "Kasi po, minsan kahit sanay ang tao na maraming nakapaligid sa kanya, pwede pa rin siyang mag-isa." Natigilan si Tiana. Napatingin siya sa bracelet sa kanyang kamay. "Akala mo kilala mo ako?" Malamig niyang tanong, pero wala na ang dating talim. "Hindi po. Kaya nga po hindi ako nagtanong." Tumingin si Tiana sa kanya. "Hindi ka ba natatakot sa akin?" "Dapat ba?" Halos mapatawa si Tiana sa inis. "Lahat dito natatakot sa akin." "Baka po hindi sa inyo sila takot. Baka sa mawawala sa kanila kapag nagalit kayo." Tinamaan si Tiana sa sinabi nito. Walang empleyadong nagsasalita sa kanya ng ganoon. Hindi bastos, hindi palaban, pero totoo. At iyon ang mas mahirap tanggihan. "Umalis ka na," mahinang sabi. Tumunggo si Sandro. "Opo, ma'am." Ngunit bago siya tuluyang makaalis, nagsalita muli si Tiana. "Sa nanay ko to," sabi niya, hawak ang bracelet. "Huwag mong ipagkakalat." Huminto si Sandro, pero hindi lumingon ng buo. "Hindi po ako mahilig magkalat ng sugat ng iba." Naiwan si Tiana sa terrace, hawak ang tsaa, habang si Sandro ay bumalik sa madilim na koridor. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung dapat ba siyang mainis sa janitor o magpasalangat. Tinamaan si Tiana sa sinabi nito. Walang empleyadong nagsasalita sa kanya ng ganoon. Hindi bastos, hindi palaban, pero totoo. At iyon ang mas mahirap tanggihan. "Umalis ka na," mahinang sabi. Tumunggo si Sandro. "Opo, ma'am." Ngunit bago siya tuluyang makaalis, nagsalita muli si Tiana. "Sa nanay ko to," sabi niya, hawak ang bracelet. "Huwag mong ipagkakalat." Huminto si Sandro, pero hindi lumingon ng buo. "Hindi po ako mahilig magkalat ng sugat ng iba." Naiwan si Tiana sa terrace, hawak ang tsaa, habang si Sandro ay bumalik sa madilim na koridor. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung dapat ba siyang mainis sa janitor o magpasalangat. Pagbalik ni Sandro sa trabaho, nasa lubong niya si Isabel Lirio sa backstage hallway. Katatapos lang nitong kumanta, nakasuot ng simpleng silver dress at hawak ang folder ng music sheets. "May nakita ka na naman, no?" tanong ni Isabel. "Bakit mo nasabi?" "Kasi ganyan ang mukha mo kapag may iniisip kang mas malalim kaysa sa sahig na pinupunasan mo." Napangiti si Sandro. "May kakaiba dito, Isabel. Hindi lang tungkol sa tatay ko. Parang may mas malaking ginagawa sa loob ng kasino." Bumaba ang boses ni Isabel. "Mag-ingat ka. Narinig ko kanina si Bricks. May charity casino night daw na pinaghahandaan. VIPs, media, lahat. At parang may plano silang gawing palabas." "Palabas kanino?" Hindi agad sumugot si Isabel. Tumingin siya sa paligid bago bumalik kay Sandro. "Hindi ko sigurado, pero narinig kong pangalan mo." Namlamig ang batok ni Sandro. Sa halip na matakot, mas naging malinaw sa kanya na malapit na siyang madala sa gitna ng larong matagal niyang pinagmamasdan mula sa gilid. Samantala, sa private cigar room, magkakaharap sina Valerio, Celso, Roldan at Bricks. Makapal ang usok sa silid. Sa mesa, nakalatag ang listaan ng mga bisitang dadalo sa charity casino night. "Celestiana is predictable,"
sabi ni Valerio habang umiikot ang baso ng alak sa kamay. She hates being challenged. She hates being embarrassed. And most of all, she hates people who look at her like she is not a queen. Yung janitor, sabi ni Roldan, mayabang ng tahimik, nakakainis. Good, then he is useful. Nag-aalangan si Bricks. Pero bakit siya? Pwede naman naning tanggalin na lang siya. Umiling si Celso. Hindi, mas maganda kung sa harap ng lahat mapapahiya siya. At kung mapipikon si Tiana, masisira rin siya sa investors. 2 ibon sa isang bato. Gumiti si Valerio. Exactly. We create a scene, push her pride, push his dignity, then let them destroy each other. Hindi nila alam, sa labas ng silid, huminto sandali si Sandro habang bitbit ang trash cart. Hindi niya narinig ang lahat, ngunit sapat ang huling pangungusap parang tumatak sa isip niya. Hayaan silang sirain ang isa't isa. Noong gabing iyon, umuwi si Sandro na mas tahimik kesa sa dati. Nadatan niyang tulog si Milka, katabi ang bukas na notebook kung saan nakaguhit ang isang puso at nakasulat ang pangarap nitong maging doktor balang araw. Umupo si Sandro sa tabi ng kama at tinignan ng kapatid. Sa ibabaw ng maliit na besa, naroon ng reseta, hospital bill at lumang litrato ng kanilang ama. Dahan-dahan niyang binuksan muli ang notebook ni Ernesto. Sa isang pahina, nakita niyang pangalang matagal nang nakabaon sa gitna ng mga numero. V. Knox, Table Shift Anomaly. Sa ilalim nito, may petsa. At sa parehong petsa, iyon ang gabing nagsimula ang pagbagsak ng kanyang ama. Mahigpit na napahawak si Sandro sa notebook, hindi na ito hula lamang. May koneksyon, may pattern, may mga taong naglalaro sa buhay ng iba na parang chips sa mesa. Kinabukasan, habang muling sumisikat ang ilaw ng Palacio de Fortuna at naghahanda ang buong staff para sa parating na charity casino night, alam ni Sandro na may bagyong parating. Ang tanong na lang ay kung sino ang unang tatamaan. Sa malayo, naglakad si Tiana papasok sa lobby, suot ang itim na dress at ang bracelet ng kanyang ina. Sa kabilang dulo, tahimik na nagtutulak si Sandro ng cleaning cart, dala ang bigat ng pamilya, kasaysayan, at lihim na unti-unti nang umaahon mula sa ilalim ng marmol na sahig. Hindi pa nila alam na ang sunod na gabi ay hindi lang magiging laro ng sugal. Ito ang magiging gabi kung saan isang mayamang babae at isang janitor na matagal nang minamaliit ay itutulak sa iisang mesa, sa harap ng lahat, upang gawing palabas ng mga taong akalang hawak nila ang baraha ng kapalaran. Kinagabihan ng charity casino night, ibang-iba na ang itsura ng Palacio de Fortuna. Hindi na lang ito basta kasino na puno ng ingay at ilaw, para itong entabla ng kapangyarihan, kung saan ang bawat sulok ay pinaganda para sa mga kamera, mga negosyante, at mga taong sanay na ang halaga ng pangalan nila ay mas mahal pa kesa sa buhay ng isang ordinaryong empleyado. Mula sa grand lobby hanggang sa high-stakes hall, nakalatag ang red carpet. May mga bulaklak na puti at ginto sa gilid ng hagdan. Ang chandelier sa gitna ay kumikislap na parang ulan ng diamante. Sa malaking screen sa itaas ng stage, nakasulat ang pangalan ng event, Palacio de Fortuna Charity Night for Children's Heart Care. Para sa publiko, isa itong gabi ng kabutihan. Para sa media, magandang balita tungkol sa mayayamang tumutulong sa mahihirap. Ngulit para kay Sandro Villegas, ang gabing iyon ay may kakaibang bigat. Dahil sa likod ng ngiti ng mga bisita, alam niyang may binabalak ang mga taong matagal nang naglalaro sa buhay ng iba. Maaga pa lang ay nasa service hallway na si Sandro, suot ang malinis ngunit luma pa ring uniforme. May hawak siyang mop at maliit na cart na may basahan, trash bag at disinfectant. Habang inaayos niya ang gamit, para sa publiko, isa itong gabi ng kabutihan. Para sa media, magandang balita tungkol sa mayayamang tumutulong sa mahihirap. Ngulit para kay Sandro Villegas, ang gabing iyon ay may kakaibang bigat. Dahil sa likod ng ngiti ng mga bisita, alam niyang may binabalak ang mga taong matagal nang naglalaro sa buhay ng iba. Maaga pa lang ay nasa service hallway na si Sandro, suot ang malinis ngunit luma pa ring uniforme.
May hawak siyang mop at maliit na cart na may basahan, trash bag at disinfectant. Habang inaayos niya ang gamit, lumapit si Nanay Orlina. May dala na namang maliit na supot. "Kainin mo ito kapag break mo," sabi ng matanda. "Pandesal at itlog lang, pero mas mabuti na yan kaysa puro kape ang laman ng sikmura mo." Tinanggap ni Sandro ang supot. "Salamat po, Nay." "May kakaiba sa gabing ito," mahina nitong sabi. "Kanina pa pabalik-balik si Roldan sa VIP area. Si Bricks naman parang ahas na hindi mapakali." "Tingin ko po may plano sila," sagot ni Sandro. "Kung ganon, umiwas ka." Napatingin si Sandro sa kanya. "Kung umiiwas po ako lagi, kailan lalabas ang totoo?" Huminga ng malalim si Nanay Orlina. "Anak, hindi lahat ng totoo ligtas hanapin." "Alam ko po, pero hindi rin ligtas mabuhay sa kasinungalingan." Walang naisagot ang matanda. Hinawakan na lang niya saglit ang braso ni Sandro, parang inang gustong pigilan ang anak sa panganib, ngunit alam na hindi na ito mapipigilan. Sa kabilang bahagi ng hotel, nasa private dressing suite si Tiana Monteverde. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin habang inaayos ng stylist ang kanyang itim na gown na may kumikislap na detalye sa balakad. Suot niya ang bracelet ng kanyang ina. Ang maliit na bituin na palawit ay bahagyang kumikislap sa ilaw. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang pag-uusap ng mga event coordinator, security at mga bisitang dumarating. Ngulit kahit napakaganda ng kanyang itsura, hindi mapakali ang loob niya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Sandro sa Garden Terrace. Hindi lahat ng sugat kailangan ipaliwanag. Hindi lahat ng takot ay sa tao mismo, minsan sa mawawala kapag nagalit ito. "Ma'am Tiana," tawag ng stylist, "okay na po kayo. Perfect." Tinitigan ni Tiana ang sarili sa salamin. Perfect. Iyon ang palaging sinasabi sa kanya ng mga tao. Perfect ang mukha. Perfect ang damit. Perfect ang pangalan. Pero sa loob, parang may bahagi siyang matagal ng bitak, natatakpan lang ng mamahaling alahas. Bumukas ang pinto at pumasok si Celso Monteverde. Suot ang navy suit at ngiting laging akala mo ay mabait. "Cousin," sabi nito, "ang ganda mo. Siguradong ikaw ang headline bukas." "Hindi ako nandito para maging headline," malamig na sagot ni Tiana. "Charity night ito." Ngumiti si Celso. "Siyempre, pero alam mo naman, sa mundo natin, kahit pagtutulong, kailangan magmukhang elegante." Tumingin si Tiana sa kanya. "May kailangan ka?" "Wala naman. Paalala lang. Maraming investors, maraming media. Konting pagkakamali mo, lalaki agad." "Alam ko ang ginagawa ko." "Good," sabi ni Celso. "Kasi may mga taong nakakalimot sa lugar nila. Baka kailangan mo lang ipaalala minsan." Hindi sumagot si Tiana, pero ramdam niya kung sino ang tinutukoy ni Celso. Paglabas nito, mas bumigat ang pakiramdam niya. Parang unti-unti siyang tinutulak ng buong paligid sa direksyong hindi niya gusto, pero hindi rin niyang kayang labanan dahil sa pride. Sa casino floor, nagsimula na ang programa. Si Isabel Lirio ang kumakanta sa stage, malinaw at malungkot ang boses habang sinasabayan siya ng maliit na orchestra. Ang mga bisita ay may hawak ng champagne, nagtatawanan, nagpapakuha ng litrato at naglalagay ng donasyon sa transparent glass box na nasa gitna ng hall. Nakaupo sa harap si Don Severino Monteverde. Seryoso ang mukha habang kinakausap ang ilang board members. Hindi kalayuan sa kanya, nakamasid si Valerio Knox, hawak ang itim na chip sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Ready na ba?" tanong ni Valerio kay Bricks na nakatayo sa kanya. "Oo," sagot ni Bricks. Nasa floor si Sandro. Si Roldan na ngayon ang bahala kung paano siya dadalhin sa gitna. "Good," sabi ni Valerio. "At si Castellana?" "Madaling udyukan." Ngumiti si Valerio. Lahat ng may sugat, madaling itulak kapag alam mo kung saan pipindutin. Samantala si Sandro ay naglilinis sa gilid ng main baccarat area. Pilit niyang hindi pinapansin ang titig ni Roldan na kanina pa sumusunod sa kanya. Ilang beses na rin niyang nakikita si Bricks na parang naghahanap ng tiyempo.
may kaba sa dibdib niya pero hindi siya natataranta. Ang hilip, binubuksan niya ang mga mata sa bawat galaw sa paligid. Napansin niya ang dealer sa table number 7. Iba ang hawak niyang sa baraha. Bahagyang mas madiin ang hintuturo kapag nilalapag ang card. Napansin din niyang bawat ilang minuto ay sumasandal si Roldan sa poste malapit sa security camera at kasunod nun ay nagbabago ang kumpas ng dealer. Sa gilid ng high-stakes area, may waiter na paulit-ulit na dumadaan dala ang parehong tray kahit wala namang kumukuha ng inumin. Pareho pa rin. Bulong ni Sandro sa sarili. May sistema talaga. Hindi pa siya tapos magmasid nang biglang lumapit si Roldan. Sandro, matigas nitong tawag. Punta ka sa gitna, may kalat sa VIP table. Tumingin si Sandro sa direksyon ng mesa. Wala siyang nakikitang kalat, ngunit sumunod siya. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang may mga matang nakatutok sa kanya. Pagdating niya malapit sa VIP table, sinadya ni Roldan na sagiin ng cart niya. Tumapon ang laman ng maliit na basurahan, gumulong ang ilang tissue at basag na stirrer sa makintab na sahig. Ano ba naman yan? Malakas na sigaw ni Bricks. Sandro, nakakahiya ka. Sa gitna pa talaga ng event. Napatingin ng mga bisita. Huminto ng bahagya ang ilang nag-uusap. Si Tiana na papalapit sa baccarat area kasama ang ilang donors ay napalingon. Nakita niya si Sandro na nakaluhod, pinupulot ang mga kalat habang pinagtitinginan ng mga tao. May ilang bumubulong, may tumatawa. Sa loob niya, may kung anong gumalaw. Inis, hiya, at kakaibang awa na ayaw niyang aminin. "Is this the same janitor?" Tanong ng isang babaeng socialite. "Yung nagpabasa ng gown mo, Tiana?" Narinig iyon ni Tiana. Kasabay nito lumapit si Celso sa kanya at bumulong. "Kung ako sa'yo, ipapakita ko sa lahat na may kontrol ka sa staff mo. Baka isipin nila pati janitor hindi ka kayang respetuhin." Mula sa kabilang mesa nagsalita si Valerio ng sapat ang lakas para marinig ng ilan. "Sayang, mukhang mas bagay pa siyang tumaya kaysa maglinis. Baka sakaling sa swerte makabayad ng isang buwang renta." Nagtawanan ng ilan. Napatingin si Sandro kay Valerio pero wala pa rin siyang sinabi. Si Tiana ay humakbang papalapit. Sa utak niya, may boses na nagsasabing tumigil siya, na hindi ito tama, na may mali sa paraan ng pagkakatulak ng pangyayari. Pero sa harap ng media, donors at investors, mas malakas ang lumang ugali niya. Ang ayaw mapahiya, ayaw malamangan, ayaw magmukhang mahina. "Sandro," tawag niya, malamig ang boses. "Tumayo ka." Dahan-dahang tumayo si Sandro. Hawak pa rin niya ang ilang piraso ng kalat. "Pasensya na po ma'am, natumba po ang cart." "Lagi ka na lang may dahilan," sabi ni Tiana. "Hindi po dahilan, paliwanag lang." May ilang nagbulong. Si Celso ay bahagyang ngumiti. Si Valerio naman ay nakasandal, tila nanunod ng palabas na siya mismo ang nagsulat. Tumaas ang kilay ni Tiana. "Paliwanag. Alam mo bang gabing ito milyon ang halaga ng bawat minuto? Lahat ng tao rito may ambag, may pangalan, may saysay. Ikaw, anong ambag mo? Map?" Natahimik ang paligid. Si Isabel na nasa stage napahinto sandali sa pagitan ng kanta. Si Nanay Orlina sa gilid ng service entrance ay napahawak sa dibdib. Si Don Severino ay napatingin ng masama sa anak, ngulit bago pa siya makapagsalita, may isang donor na tumawa. "Let him play then." Biro ng lalaki. "Mala natin, may hidden talent ang janitor." Sumalo si Valerio. "Interesting. Isang janitor sa high-stakes table. That would be memorable." Napapingin si Tiana kay Sandro. Nakita niyang hindi pa rin ito nanginginig. Iyon ang lalo niyang ikinainis. Bakit kahit pinapahiya, parang hindi niya makuha ang buong takot nito? "Marunong ka bang maglaro?" tanong ni Tiana. "Marunong po akong magbilang," sagot ni Sandro. Nagtawanan ng ilan. "Magbilang?" ulit ni Tiana. "Akala mo sapat ang bilang sa kasino?" "Hindi po. Kailangan din pong marunong kumilala ng daya." Parang may lamig na hangin na dumaan sa mesa.
Saglit na nawala ang ngiti ni Valerio. Si Roldan ay umangat ang tingin. Ngulit si Tiana dahil sa hiya at pride ay hindi na umatras. Sa harap ng lahat, lumapit siya sa table, kinuha ang isang stack ng chips at inilapag iyon sa harap ni Sandro. "Sige," sabi niya, "mas malakas na ngayon. Kung matalo mo ako sa kasino, pwede mong gawin kahit anong gusto mo sa katawan ko." Naggulat ang buong hall. May napasinghap, may natawa, may nag-aas ng cellphone para mag-record. Si Don Severino ay tumayo sa kanyang upuan. "Clestaliana," mariing tawag nito. Pero huli na, nasabi na ni Tiana, at dahil sa pangalan, kapangyarihan at pride niya, ang simpleng hamon ay naging eksenang hindi na madaling bawilin. Si Sandro ay matagal na tumingin sa kanya. Hindi sa katawan niya, hindi sa ganda niya, kundi sa mga mata niyang halatang galit, sugatan at ginagamit ng iba. "Hindi ko po kailangan ng katawan niyo, ma'am. Pero tatanggapin ko ang hamon niyo kung papayag kayong ako ang pipili ng kapalit kapag nanalo ako." Lalong lumakas ang bulong-bulong. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Tiana pilit na matapang. "Hindi ngayon, ma'am. Kapag nanalo na po ako." Ngumiti si Valerio pero sa loob niya ay may kabanang nagagalap. "Then let the janitor play." Pinaupo si Sandro sa table. Sa kabilang panig, umupo si Tiana. Ang napiling laro ay baccarat dahil iyon ang pinakamabilis at pinakamasikat sa VIP guests. Ngulit hindi alam ng marami, iyon din ang larong matagal nang minamasdan ni Sandro. Hindi niya ito pinag-aralan para yumaman. Pinag-aralan niya ito dahil dito niya nakita ang unang pirasong daya. Habang nagsisimula ang unang round, tahimik si Sandro. Hindi siya basta tumataya ng malaki, maliit lang muna. Pinagmamasdan niya ang dealer, ang kamay, ang paghinto, ang pagtingin sa gilid, ang bahagyang signal ni Roldan. Sa unang 2 round, natalo siya. Nagtawanan ng ilan. Sabi na nga ba, bulong ni Bricks, janitor pa rin. Pero hindi natinag si Sandro. Sa ikatlong round, napansin niyang bago maglabas ng card ang dealer, dumapo ang tingin nito sa salamin sa likod ng bar. Doon nakatayo ang waiter na may tray. Ang tray ay bahagyang nakatagilid at sa ilalim ng ilaw may refleksyon ng card shoe. Tumaya si Sandro sa taliwas na inaasahan ng lahat. Nanalo siya. Huminto ang tawa. Sa sumunod na round, nakita naman niyang kumarot si Roldan sa kanang pisngi. Sumunod doon ng kakaibang galaw ng dealer. Tumaya muli si Sandro. Panalo ulit. Kumunot ang noo ni Tiana. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil nakikita niyang hindi swerte ang nangyayari. May binabasa si Sandro na hindi niya nakikita. "Paano mo ginagawa yan?" tanong niya. Tumingin si Sandro sa cards. "Hindi po ako nakikipaglaro sa inyo, ma'am." "Kanino?" Saglit siyang tumingin kay Valerio. Sa mga taong akala nila walang nakakakita. Namula ang muka ni Roldan. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala pa po akong sinasabi. Pero kung kinakabahan kayo, baka may alam kayo." May ilang bisitang napatingin kay Roldan. Si Valerio ay tumayo ng bahagya. "Continue the game," malamig niyang utos sa dealer. Nagpatuloy ang laro. Habang tumatagal, lalong nananahimik ang hall. Si Sandro ay hindi laging nananalo. Ngunit bawat talo niya ay maliit, bawat panalo niya ay eksakto. Para siyang hindi naghahabol ng pera, kundi naghihintay ng tamang pagkakamali. Si Tiana naman ay unti-unting nawawala sa sariling yabang. Nakikita niyang ang lalaking akala niya ay walang alam ay mas malinaw pang makakita kaysa sa kanya sa sarili niyang kasino. Sa huling round, napansin ni Sandro ang pagpalit ng deck. Iba ang likod ng baraha. Halos hindi halata, pero may maliit na gasgas sa gilid. Habang inaabot iyon ng dealer, biglang sinabi ni Sandro, "Pakiangat po ang kaliwang manggas ninyo." Nagyelo ang dealer. "Sir, ang manggas po ninyo," ulit ni Sandro. Agad lumapit si Roldan. "Hindi mo pwedeng utusan ng dealer." Tumayo si Don Severino. "Hayaan ninyo."
Lahat ay napatingin sa matandang may-ari. Napilitan ng dealer na iangat ang manggas. Mula roon, nahulog ang maliit na manipis na marking lens na ginagamit para makita ang espesyal na tinta sa baraha. May napasigaw, may natakip ng bibig. Ang ilang kamera ay agad na tumutok sa mesa. Si Brix ay namutla. Si Valerio ay nanatiling nakatayo, mulit ang panga niya ay nanigas. Tiningnan ni Sandro ang lens sa sahig pagkatapos ay tumingin kay Tiana. Ito po ang dahilan kung bakit maraming natatalo rito kahit akala nila patas ang laro. At ito rin po ang klase ng sistemang ginamit para sirain ang pangalan ng tatay ko. Nawalan ng kulay ang mukha ni Tiana. Bigla niyang naalala ang bracelet ng kanyang ina. Ang mga gabing umiiyak ito noon, ang mga bulong tungkol sa pagkatalo, utang at kahihiyan. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang sentro ng palabas. Siya ay saksi sa katotohanang matagal nang nasa ilalim ng sarili nilang palasyo. Sandro, mahina niyang sinabi. Ngumit hindi tumigil si Sandro. Humarap siya sa mga tao, hawak ang huling chips na napanalunan niya. Nanalo po ako sa hamon. Nagbulungan ang lahat. May ilang napatingin kay Tiana. Naghihintay kung paano gagamitin ng janitor ang sinabi niya. Ang iba ay halatang sabik sa iskandalo. Si Celso ay tahimik ngulit nanlilisik ang maka dahil ang planong ipahiya si Sandro ay unti-unting bumabaliktad. Dahan-dahan lumapit si Sandro kay Tiana. Nanatili siyang may distansya, sapat para makita ng lahat na wala siyang balak abusuhin ng pagkapanalo. Ang sabi niyo po kapag natalo ko kayo, pwede kong gawin kahit anong gusto ko sa katawan ninyo. Napayuko si Tiana. Sa unang pagkakataon, nawala ang tapang sa mukha niya. Itinaas ni Sandro ang mikropono na inabot ng isang natatarantang host. Ang gusto ko lang gawin, sabi sa harap ng buong hall, ay patayuin kayo rito, hindi bilang babaeng pinahiya, hindi bilang tropeyo, at hindi bilang kabayaran sa isang laro. Gusto kong tumayo kayo bilang may-ari ng kasino na handang linisin ang sariling bahay. Tahimik ang lahat. Napatingin si Tiana kay Sandro, tila hindi makapaniwala. Ang hinihingi ko, Dagdag ni Sandro, ay access sa archived employee records, security logs noong panahong pinalabas na magnanakaw ang ama kong si Ernesto Villegas at opisyal na investigasyon sa pandarayang nangyayari sa Palacio de Fortuna. At kung may natira pang awa sa sistemang ito, tulungan niya akong maoperahan ng kapatid kong si Milka. Hindi bilang limos, kundi bilang kapalit ng katotohanang tutulungan kong ilantad. May ilang bisita ang napahinga ng malalim. Si Isabel sa stage ay napaluha. Si Nanay Orlina ay tahimik na umiyak sa gilid ng pinto. Si Don Severino naman ay nakatitig kay Sandro na parang ngayon lang niya nakita ang buong bigat ng kasalanang matagal niyang hindi pinansin. Si Tiana ay tumayo. Naninginig ang kamay niya pero hindi siya umatras. Kinuha niya ang mikropono mula kay Sandro. Simula ngayong gabi, sabi niya, basag ang boses ngunit malinaw. Walang empleyado ang tatanggalin dahil sa pagsasalita ng totoo. Bubuksan ko ang archive, bubuksan ko ang logs, at kung may kasalanan ang pamilya ko, ang kumpanya ko, o ako mismo sa pananahimik, haharapin ko. Celestiana, stop! Singit ni Celso, pero hindi siya pinansin ni Tiana. Tumingin siya kay Sandro. At ang operasyon ng kapatid mo, ako ang mag-aayos. Hindi para bilhin ng katahimikan mo, kundi dahil dapat matagal nang may tumulong sa inyo. Sa sandaling iyon, alam ni Sandro na hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimula. Nakita niya si Valerio na palihim na umalis sa gilid ng hall. Nakita niya si Roldan na tila handang manakit. Nakita niya si Brix na pawis habang may tinatawag sa cellphone. At higit sa lahat, nakita niya si Celso na nakangiti pa rin. Gumit ang ngiting iyon ay hindi na ng taong nanonood ng palabas. Ngiti iyon ng taong handang manira para hindi mabuking. Matapos ang gulo, dinala si Sandro sa maliit na conference room sa likod ng casino floor. Nandoon si Tiana, Don Severino, attorney ni Risa Quenapo na agarang pinatawag at dalawang trusted security na hindi tao ni Roldan.
Sa labas, nagkakagulo ang media. Sa loob, mabigat ang katahimikan. "Bakit ngayon ka lang nagsalita?" tanong ni Don Severino kay Sandro. "Dahil ngayon lang po may nakinig," sagot niya. Napayuko ang matanda. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Sandro, si Dr. Rasco. Lumabas siya sandali para sagutin iyon. "Sandro," sabi ng doktor, "kailangan nang ihanda si Milka. May opening sa schedule ng surgery evaluation bukas, pero kailangan nating masecure ang initial deposit." Napatingin si Sandro sa salaming pinto, kung saan makikita si Tiana na nakaupo, hawak ang bracelet ng ina niya at mukhang ngayon lang nagising sa haba ng bangungot. "Dok," mahina niyang sinabi, baka may pag-asa na." Pagkalipas ng ilang oras, halip na umuwi sa mansion, pinuntahan ni Tiana ang ospital kung saan nakakonfine si Milka para sa monitoring. Kasama si Sandro, dala ang unang bayad para sa operasyon. Hindi marangya ang ward, amoy gamot, pagod at dasal. Nang nakita ni Milka ang kapatid, ngumiti ito, pero nagulat nang nakita ang babaeng kasama niya. "Kuya," mahinang niting tanong, siya ba yung may-ari ng kasino?" "Oo," sagot ni Sandro. Lumapit si Tiana sa kama. Sa unang pagkakataon, wala siyang suot na korona ng kayabangan. Isa lang siyang babaeng may dalang pagsisisi. "Milka, pasensya ka na kung ngayon lang dumating ang tulong." Tumingin si Milka sa kanya, pagkatapos kay Sandro. "Kuya, nanalo ka ba?" Saglit na natahimik si Sandro. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pagod, ngulit totoo. "Hindi pa," sagot niya. "Pero nagsimula na tayong lumaban." Sa labas ng ospital, habang unti-unting sumisikat ang araw, nakatayo si Valerio sa loob ng kanyang kotse, kausap sa telepono ang hindi nakikitang kasabwat. "Hindi sapat na patahimikin ng janitor. Kailangan nating sirain siya, pati ang babaeng Monteverde kung kakampi na niya." At habang ang bagong umaga ay dumarating para kina Sandro, Tiana at Milka, ay isang mas madilim na laban ang lihim ng inihahanda ng mga taong takot sa katotohanang nagsimula ng lumabas. 2 araw matapos ang gabing gumimbal sa Palacio de Fortuna, tila normal na muli ang galaw ng kasino sa mata ng mga bisita. Patuloy pa rin ang tunog ng chips, ang pag-ikot ng roulette, ang pagpasok ng mga mayayamang nakangiti at ang paglabas ng ilang talunang pilit itinatago ang lungkot sa likod ng mamahaling salamin. Ngunit para sa mga taong nasa loob ng sistema, ramdam nila na may nagbago. Ang dating tahimik na palasyo ng sugal ay may lamat na, at sa bawat sulok may takot na unti-unting gumagapang. Si Sandro ay hindi na basta janitor na hindi pinapansin. Kapag dumadaan siya sa hallway, ang ibang empleyado ay napapatingin. Ang iba ay may respeto sa mata. Ang iba naman ay takot, lalo na ang mga taong may alam sa maruming galaw ng kasino. Hindi pa rin nagbago ang suot niya. Ganun pa rin ang uniforme niya. Ganun pa rin ang tahimik niyang kilos. Ngulit iba na ang bigat ng pangalan niya. Siya ang janitor na napatigil ang charity night. Siya ang lalaking tumanggi sa kahihiyan at ginawang daan ng hamon para ilantad ang baho ng isang imperyo. Sa ospital, sinimulan na ang mga pagsusuri kay Milka para sa operasyon. Nang umagang iyon, nasa tabi siya ng kama ng kapatid habang tinitignan ni Dr. Elmo Rasco ang resulta ng bagong tests. "Mas maganda ang response niya kaysa may inaasahan ko," Sabi ng doktor, hawak ang chart. "Pero kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi ito maliit na operasyon, Sandro." Tumango si Sandro. "Kakayanin niya po, Dok." Napatingin si Milka sa kanya at ngumiti. "Kakayanin ko. Basta wag kang masyadong seryoso. Parang mas mauna ka pang atakihin kaysa sa akin." Napangiti si Dr. Rasco. "Tama ang kapatid mo. Kailangan mo ring matulog." "Pagkatapos na po ng lahat," sagot ni Sandro. "Kuya," mahina ngunit seryosong sabi ni Milka, "pagkatapos ng lahat, baka nakalimutan mo ng mabuhay." Tinamaan si Sandro sa sinabi nito. Gusto niyang sumagot, pero pumasok si Tiana sa pinto ng ward. Hindi tulad ng dati na laging napapalibutan ng assistant at security, mag-isa lang siya ngayon. Simple ang suot, walang labis na alahas maliban sa bracelet ng kanyang ina.
Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Pumasok ka na nga. Biro Emilka. May pinto naman. Natawa ng mahina si Tiana. Isang tunog na tila bihira niyang gawin ng totoo. Lumapit siya kay Dr. Rasco at inabot ang mga dokumento ng hospital guarantee mula sa Palacio Foundation. Doktor, ito ang formal commitment ng foundation para sa operasyon ni Milka at sa post-surgery care niya. Tinignan niyo ni Dr. Rasco pagkatapos ay tumango. Malaking bagay ito. Hindi nagsalita si Sandro agad. Alam niyang dapat siyang magpasalamat, ngunit ayaw niyang maramdaman ni Tiana na nabili nito ang kanyang pananahimik. Napansin niyon ni Tiana. Hindi ko ito kapalit ng kahit ano, sabi niya. Gusto kong malinaw yun. Malinaw, sagot ni Sandro. Pero hindi ibig sabihin nito na titigil ako sa paghahanap ng totoo. Hindi kita pinapatigil. Sa katunayan, kailangan kitang samahan. Ilang sandali silang nagkatinginan. Dati, ang pagitan nila ay yaman at kahirapan, amo at janitor, mapangmata at minamaliit. Ngayon, may bago nang nakatayo sa pagitan nila. Ang katotohanang pareho nilang kinatatakutan pero hindi na pwedeng talikuran. Kinahapunan, bumalik sila sa Palacio de Fortuna kasama si Attorney Nerissa Quenapo, isang matapang at matalinong abogado na dating kaibigan ng ina ni Tiana. Si Nerissa ay nasa edad 40, maikli ang buhok, simple manamit, at may boses na hindi kailangang lakasan para katakutan. Pagpasok nila sa lumang archive wing ng kasino, sinalubong sila ng amoy ng alikabok, lumang papel, at kahong matagal nang hindi nabubuksan. Nasa likod ito ng accounting department, isang bahagi ng gusali na bihira ng puntahan mula nung i-digitalize ang records ng kumpanya. Dito itinago ang old employee files bago ang renovation, paliwanag ni Tiana habang binubuksan ng ilaw. Hindi ko alam kung kumpleto pa. Kapag may gustong magtago ng kasalanan, minsan hindi nila sinusunog lahat. Nagtatago sila ng konting dokumento para may panakot sa isa't isa. Kasama rin sila ng Iggy Maravilla, ang IT technician na payat, nerbyoso at laging may suot na lumang hoodie kahit nasa loob ng opisina. Matagal na siyang empleyado sa kasino, ngulit laging nasa likod ng monitor, tahimik at takot makabangga ng mas mataas. Iggy, kailangan namin ang lumang backup logs. Napakamot ito sa katok. Ma'am, may problema. Yung ibang files marked as corrupted. Pero sa totoo lang, hindi corrupted. Tinanggal sa main access. May nag-lock gamit ang admin override. Sino ang may admin override noon? Tanong ni Nerissa. Napatingin si Iggy kay Sandro bago sumagot. 3 lang po. Si Sir Briggs, si Sir Celso at isang external consultant noon na hindi ko kilala. Initials lang nasa system. VK. Nanigas ang panga ni Sandro. Valerio Knox. Walang nagsalita. Ang pangalang matagal nang lumilitaw sa bawat gilid ng kasinungalingan ay muli na namang nasa harap nila. Habang naghahanap sila sa mga kahon, nakita ni Sandro ang file ng kanyang ama. Dilaw na ang folder, may guhit ng alikabok sa gilid, at sa tab ay nakasulat Ernesto Villegas, Maintenance Supervisor. Mabigat ang kamay niyang bumukas sa folder. Naandoon ang employment records, commendations, at ilang sulat ng papuri mula sa dating management. Ngulit sa pinakahuling bahagi, naandoon ang incident report na nagpabagsak sa kanilang pamilya. Accused of unauthorized access to vault storage, missing funds, suspicious presence near restricted corridor. Basa ni Nerissa. Hindi totoo yan. Mahina ngulit madiing sinabi ni Sandro. Alam ko, sagot ni Tiana. Napatingin si Sandro sa kanya.
Sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang Monteverde na nagsabing naniniwala siya sa kanya nang walang pag-aalinlangan. May nahanap din si Nerissa na lumang memo mula kay Amara Monteverde, ina ni Tiana. Nakalagay doon na humihingi ito ng independent audit sa ilang high-stakes transactions ilang linggo bago siya namatay. Nanginginig ang kamay ni Tiana habang binabasa ang pangalan ng ina. Sinabi sa akin ni Papa na nalulung lang si Mama. Bulbul niya. Na hindi niya kinaya ang sariling pagkatalo. Maaaring yon ang gusto nilang paniwalaan ninyo. Pero si Amara ang unang nagduda. Unti-unting bumagsak ang matigas na pader sa mukha ni Tiana. Umupo siya sa kahon at hinawakan ng bracelet sa pulso niya. Ang alaala ng ina niya ay hindi na lang imahe ng babaeng mahina at talunan. Ngayon, nakikita niya ito bilang babaeng lumaban, ngulit na patahimik bago pa makapagsalita. Buong buhay ko, mahina niyang sabi. Ikinahiya ko ang kwento ni Mama. Akala ko iniwan niya kami dahil hindi niya kayang lumaban. Yun pala, siya ang unang lumaban sa kanilang lahat. Lumapit si Sandro, ngunit hindi siya agad nagsalita. Alam niya ang pakiramdam ng lumaki sa kasinungalingang idinikit sa pangalan ng magulang. Alam niya kung paano dinadala ng anak ang kasalanang hindi naman sa kanya. Hindi mo kasalanan ng hindi mo alam, sabi niya. Tumingin si Tiana sa kanya. Pero kasalanan ko ang mga taong nasaktan ko habang hindi ko alam. Hindi sumagot si Sandro dahil totoo iyon at pareho nilang kailangang dalhin ang bigat ng katotohanan. Sa sumunod na mga araw, naging lihim ang investigasyon. Sa umaga, pumupunta si Sandro sa ospital para kay Milka. Sa hapon, nagtatrabaho pa rin siya bilang janitor upang hindi halatang may nagbabago. Sa gabi, kasama niya sina Tiana, Nerissa at Iggy sa archive room. Si Isabel naman, gamit ang pagiging singer sa kasino, ay nakikinig sa mga usapan ng VIP guests at nagtatala ng mga pangalan. Si Nanay Orlina ay tumutulong sa pamamagitan ng pagkuha ng lumang laundry tags at service keys na minsang ginamit para makapasok sa restricted areas. Isang gabi, dinala si Isabel si Sandro sa backstage. May narinig ako, sabi niya, naninginig ang boses. Si Brix at Roldan, pinag-uusapan nila ang isang lumang dealer na naggangalang Dario Montalban. Siya raw ang nakakaalam kung sino ang naglagay ng pera sa locker ng tatay mo. Nasaan siya ngayon? Hindi ko sigurado pero sabi ni Brix, hindi na raw siya magsasalita dahil takot sa ginawa nila noon sa pamilya niya. Bago pa makasagot si Sandro, may biglang bumagsak na ilaw sa gilid ng backstage. Napaatras si Isabel at napasigaw. Kung isang hakbang pa siya papalapit, tatama iyon sa kanya. Agad na tumakbo si Sandro. Isabel! Naninginig siyang napaupo. Hindi aksidente ito. Tumingala si Sandro sa taas. May anino ng taong mabilis na umalis sa catwalk. Hindi niya nakita ang mukha pero alam niyang mensahe iyon. Ang sino mang tumutulong sa kanya ay hindi naligtas. Kinabukasan, lumabas sa social media ang peking balita tungkol kay Sandro. Isang anonymous account ang nagpost ng litrato niya kasama si Tiana sa ospital. May caption na, Janitor na ginamit ang kahinaan ng Harris para mangikil. Operasyon ng kapatid, kapalit ng pananahimik. Mabilis itong kumalat. May mga taong naniwala agad. May mga nagkomento ng masasakit. Gold digger na janitor. Ginamit ang charity event para yumaman. Baka gawa-gawa lang ang kwento ng tatay niya. Nakita iyon ni Milka sa cellphone ng katabing pasyente. Pilit niyang hindi ipinakita kay Sandro pero nang dumating siya, halata sa mata ng kapatid na umiiyak ito. Kuya, bakit ganun? Bakit kapag mahirap humingi ng tulong akala nila nanalamang agad? Umupo si Sandro sa tabi niya. Kasi mas madaling husgahan ng mahirap kaysa tanungin kung bakit siya naghihirap. Nasasaktan ka ba? Oo, amin ni Sandro. Pero mas masakit kung titigil tayo ngayon. Hinawakan ni Milka ang kamay niya.
Huwag kang maging katulad nila, kuya. Kahit galit ka, huwag mong gawing marumi ang kuso mo. Kasi kapag naging kagaya ka nila, paano pa mananalo si tatay? Iyon ang mga salitang tumama ng malalim kay Sandro. Matagal niyang akala hustisya lang ang habol niya. Ngunit sa dilim ng galit, minsan naiisip niyang gusto niyang ipahiya ang mga Monteverde, durugin ang pangalan ng kasino at ibalik sa kanila ang lahat ng sakit. Ngunit tama si Milka. Kung galit lang ang magpapatakbo sa kanya, baka sa huli, pareho lang sila ng mga taong sumira sa kanilang pamilya. Kaya ng gabing iyon, kinausap niya si Tiana sa Garden Terrace. Hindi ko gustong sirain ang lahat, sabi ni Sandro. Gusto kong linisin ang pangalan ng tatay ko. Gusto kong maparusahan ang may sala. Pero hindi ko gustong madamay ang mga taong walang sala. Tumingin si Tiana sa mga ilaw ng lungsod. Mas mabuti ka kaysa sa akin. Hindi, mas marami lang akong nawala kaya mas alam ko kung ano ang ayokong maging. Huminga ng malalim si Tiana. Tutulungan kitang hanapin si Dario Montalban. Ngulit bago pa nila iyon magawa, mas lumala ang pagganti ng mga kalaban. Isang gabi, habang pauwi si Nanay Orlina mula sa laundry exit, may motorsiklong walang plaka na mabilis na sumulpot sa kanto. Kung hindi siya nahilan ni Mang Simo, ang matandang parking attendant, siguradong nasasagasaan siya. Nabitawan niya ang maliit na pouch na dala. Nang damputin iyon ni Sandro kinabukasan, nakita niya sa loob ang lumang susi ng archive room at isang maliit na papel na may nakasulat na locker number mula 15 taon na ang nakaraan. Nay, Sabi ni Sandro, saan ninyo nakuha ito? Lumuluha si Nanay Orlina. Binigay ng tatay mo sa akin bago siya tanggalin. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya, itago ko raw. Natakot ako, anak. Ang tagal kong natakot. Hindi siya sinisi ni Sandro. Sa halip, niyakap niya ang matanda. Salamat po, dahil kahit natakot kayo, itinago ninyo pa rin. Gamit ang susi at locker number, natagpuan nila ang lumang storage compartment sa pinakalumang bahagi ng gusali. Kasama sina Tiana, Nerissa, Iggy at Sandro, binuksan nila iyon. Sa loob ay may maliit na kahon na balot ng plastik. Naroon ang lumang USB drive, ilang printed transaction records at isang mini-tape na mula pa sa lumang security system. Mabilis itong inayos ni Iggy sa kanyang laptop. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang malabong video. Puno ng static, putol-putol, ngunit sapat para makita ang nangyari. Sa video, makikita ang mas batang si Valerio Knox na nakatayo sa restricted corridor. Kasama niya si Celso Monteverde at isang lalaking auditor. Hawak ni Celso ang sobre ng pera. Binuksan nila ang locker ni Ernesto Villegas at doon inilagay ang sobre at peking access card. Napasandal si Sandro sa pader. Para siyang nawala ng hangin. 15 taon. 15 taong dinala ng pamilya niya ang kahihiyang hindi kanila. At ngayon, sa isang lumang video na muntik ng mabulok sa dilim, lumalabas ang mukha ng mga tunay na magnanakaw. Ngunit hindi pa doon natapos ang video. Sa susunod na clip, makikita si Amara Monteverde sa hallway, umiiyak ngunit galit na galit habang kinakausap si Celso. Walang audio, ngunit malinaw sa kilos nito na kinukumpronta niya ang pinsan ng asawa tungkol sa mga dokumentong hawak niya. Hinawakan ni Celso ang braso ni Amara, ngunit kumawala ito. Pagkatapos, biglang nawala ang recording. Tiana covered her mouth, nanginginig ang buong katawan. Si Celso! Bulong niya. Alam niya, noon pa. Tumayo si Sandro, hawak ang kopya ng video. Kailangan naming dalhin ito kay Don Severino. Sa opisina ng matandang Monteverde, pinanood ni Don Severino ang video ng hindi kumukurap. Sa una, galit ang mukha niya. Pagkatapos, unti-unting napalitan iyon ng pagkabigla, lungkot at bigat ng pagsisisi. Nang matapos ang clip, matagal siyang hindi nakakasalita. Ernesto, mahina niyang sabi, para bang kausap ang patay. Tumingin siya kay Sandro.
Ang dating makapangyarihang lalaki ay tila biglang tumanda ng maraming taon. Wala akong salitang sapat para sa pamilya mo, pero kung may natitira pa akong lakas at pangalan, gagamitin ko iyon para itama ito. Hindi ngumiti si Sandro. Hindi rin siya agad nagpatawad. May mga sugat na hindi naghihilom sa isang sorry, lalo na kung isang buong buhay ang kinuha. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya na kahit ang mga taong nasa itaas ay maaaring durugin ng katotohanan kapag huli na nilang nakita. Sa labas ng opisina, nakatayo si Tiana, hawak ang bracelet ng ina. Sa tabi niya si Sandro, hawak naman ang lumang singsing ng ama. Pareho silang anak ng mga taong pinatahimik. Pareho silang naiwan sa kasinungalingang ginawa ng iba. At pareho nilang alam na mula sa sandaling iyon, hindi na lamang nila hinahanap ang katotohanan. Kailangan na nilang ilaban ito sa harap ng buong mundo, kahit ang kapalit ay ang tuluyang pagguho ng Palacio de Fortuna. Isang taon ang lumipas mula nung unang buksan ng lumang video na naglantad sa pangalan ni Valerio Nox, Celso Monteverde at sa mga taong matagal nang nagkubli sa likod ng kumikislap na ilaw ng Palacio de Fortuna. Sa loob ng isang taong iyon, hindi naging madali ang buhay ni Sandro at Tiana. Hindi dahil nakuha nila ang ebidensya ay tapos na ang laban. Sa totoo lang, doon pa lamang nagsimula ang pinakamabigat na bahagi, ang panindigan ang katotohanan habang ang buong mundo ay naghihintay kung sino ang unang bibigay. Nagbago ang itsura ng Palacio de Fortuna. Sa labas, ganoon pa rin ito kaganda. Nandoon pa rin ang mga gintong halig, red carpet, kristal na chandelier at mga mamahaling sasakyan na humihinto sa entrance tuwing gabi. Ngunit sa loob, may mga bagay nang hindi na tulad ng dati. May bagong audit team, may bagong security protocol. Ang mga lumang empleyadong takot magsalita nool ay unti-unting lumalapit kay Attorney Nerissa Quinapo upang magbigay ng salaysay. Ang iba ay nanginginig pa habang nagsasalita dahil sa loob ng maraming taon, itinuro sa kanila ng sistema na mas ligtas ang manahimik kaysa magsabi ng katotohanan. Si Sandro Villegas, na dating simpleng janitor lamang sa paningin ng lahat, ay hindi na nakasuot ng kupas na uniforme. Hindi rin siya biglang naging mayaman o nag-astang mataas. Naging compliance trainee siya sa Palacio de Fortuna habang ipinagpapatuloy ang pag-aaral sa gabi para tapusin ang accountancy. Tuwing umaga, nasa ospital pa rin siya para alalayan si Milka sa therapy nito. Tuwing hapon, nasa opisina siya kasama ni Attorney Nerissa para pag-aralan ng mga dokumento. Tuwing gabi, hawak niya ang lumang notebook ng kanyang ama na ngayon ay hindi na lamang simbolo ng sugat, kundi gabay sa paglilinis ng kanilang pangalan. Ang Milka naman ay nakalabas na sa ospital matapos ang matagumpay na operasyon. Hindi pa siya lubusang malakas, pero malayo na siya sa batang madalas habulin ng hininga sa maliit nilang apartment. Sa bagong inuupahang bahay na tinulungan silang mahanap ni Dr. El Morasco, natututo siyang maglakad ng mas mahaba, kumain ng mas maayos, at mangarap ng hindi laging natatakot na baka kinabukasan ay wala na siyang lakas gumising. Isang umaga, habang inaayos ni Sandro ang kanyang files, nakita niya si Milka sa maliit na mesa, nakasulat sa notebook. "Ano yan?" Tanong niya. "Listahan ng colleges." Sagot ni Milka. "Colleges?" Tumango ito. "Gusto ko pa ring maging doktor. Para kapag may batang kagaya ko, hindi siya matatakot kasi alam niyang may tutulong sa kanya." Napangiti si Sandro, ngunit mabilis niyang itinago ang luhang gustong pumatak. "Kung ganun, kailangan kong lalo pang magsipag." Umirap si Milka. "Kuya, minsan kailangan mo ring matutong maging masaya. Hindi lahat ng araw laban." Hindi nakasagot si Sandro. Sapagkat totoo iyon. Matagal siyang nabuhay na parang bawat araw ay digmaan. Mulit unti-unti niyang natututunan na may buhay pagkatapos ng sakit at may pag-asa pagkatapos ng hustisya. Samantala, si Tiana Monteverde ay hindi na rin ang dating reyna ng palasyo na nakakatakot lapitan. Hindi na siya basta babaeng maganda, yaman at sanay manghamak kapag nasasaktan.
Sa loob ng 1 taon, siya mismo ang humarap sa mga empleyadong minsang natatakot sa kanya. Siya mismo ang pumirma sa internal investigation. Siya mismo ang nagpaalis sa mga manager na napatunayang kasabwat sa pandaraya. Marami ang hindi naniniwala noong una. May nagsabing pakitang tao lamang iyon. May nagsabing sinusubukan lang niyang iligtas ang pangalan ng pamilya. Mulit habang lumilipas ang mga buwan, nakita ng mga tao na hindi na siya tumatakbo palayo sa responsibilidad. Minsang pinuntahan niya si Nanay Orlina sa laundry room. Dala ang bagong employee welfare plan. Nanay Orlina, sabi ni Tiana, medyo nahihiya pa rin. Gusto kong ipabasa sa inyo ito bago ko iharap sa board. Tiningnan siya ng matanda. Ako? Bakit ako? Kasi kayo ang mas nakakaalam kung ano ang kailangan ng mga empleyadong hindi pinapakinggan noon. Tahimik na kinuha ni Nanay Orlina ang papel. Binasa niya iyon ng mabagal. May medical assistance fund, education support para sa anak ng empleyado, confidential complaint office at regular audit laban sa workplace abuse. Pagkatapos magbasa, tumingin ang matanda kay Tiana. Kung totoo mong ipapatupad ito, malaking pagbabago ito. Ipapatupad ko, sagot ni Tiana. Hindi madaling magbago, hiha. Alam ko po, pero mas mahirap mabuhay na alam mong wala kang ginawa. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti ang matanda sa kanya. Hindi pa buong tiwala, ngulit sapat para ipakitang may puwang ang pagbabago. Ngulit habang lumalakas ang ebidensya ni Sandro at Tiana, lalo ring nagiging desperado ang mga kalaban nila. Si Valerio Knox ay hindi basta sugarol. May koneksyon siya sa sindikatong nagmamanipula ng casino games sa iba't ibang bansa. Si Celso Monteverde naman, bagamat tanggal na sa ilang internal committees, ay may hawak pa ring shares sa kumpanya at ilang board members na lihim na kumakampi sa kanya. Si Roldan Pagsibigan ay nasuspende na bilang head security, ngunit may mga tauhan pa rin siyang tapat sa kanya. Si Brix Valmoria ay naglaho pansamantala pero alam nilang hindi ito basta-basta nawala. May tinatago ito. Dumating ang araw ng emergency shareholders meeting. Sa loob ng Grand Conference Hall ng Palacio de Fortuna, nagtipo ng mga board members, legal team, piling media, at kinaratawan ng gaming regulators. Hindi ito public event na puno ng musika at ilaw. Ito ay malamig, formal, at mabigat. Sa gitna ng mesa, nakahanda ang mga dokumento, hard drives, sworn affidavits, at kopya ng mga lumang transaction records. Bago magsimula ang meeting, lumapit si Sandro ay Tiana sa hallway. Nakasuot siya ng simpleng barong, hawak ang folder ng kanyang ama. Si Tiana naman ay nakasuot ng puting blazer at sa pulsi niya ay naroon pa rin ang bracelet ni Amara. "Kumusta ka?" tanong ni Tiana. "Nakakabahan," amin ni Sandro. "Akala ko hindi ka kinakabahan." "Kinakabahan ako. Hindi lang ako nagpapatalo sa kaba." Napangiti ng bahagya si Tiana. "Pareho pala tayo." Bago sila makapasok, tumunog ang cellphone ni Sandro. Si Iggy Maravilla ang tumatawag. Nang sinagot niya, garalgal ang boses nito. "Sandro, may sumunod sa akin. Kinuha nila yung laptop bag ko." Nanigas si Sandro. "Nasaan ka?" "Nakatakas ako, pero nakuha nila yung akala nilang hard drive." Napatingin si Tiana. Agad nitong itinanda. "Yung dami?" tanong ni Sandro. "Oo, yung totoong kopya kay Nanay Morlina. Nasa laundry cart gaya ng usapan." Sa kabila ng kaba, napapikit si Sandro sa ginhawa. Hindi na sila padalos-dalos tulad noon. Hindi na sila umaasa sa iisang ebidensya. May kopya kay Attorney Nerissa, may sealed affidavit na naisumiti sa korte, may encrypted copy kay Marcon Dalisay, ang investigative journalist na kaibigan ni Isabel, at may physical backup kay Nanay Orlina, na kahit matanda na ay mas matapang pa kaysa maraming lalaking may baril. Pagpasok nila sa conference hall, naroon si Don Severino sa dulo ng mesa. Mas tumanda ang itsura niya kaysa noong una siyang makilala ni Sandro, ngulit mas malinaw na ngayon ang kanyang mata. Sa kabilang bahagi, nakaupo si Celso,
Maayos ang suot, mahinahon ang mukha na parang wala siyang kasalanan. Sa likod niya may 2 abogado. Wala si Valerio, ngunit alam ng lahat na kahit wala siya sa silid, ang anino niya ay nandoon. Nagsimula si Attorney Nerissa. Isa-isa niyang inilatag ang ebidensya. Una, ang transaction records na nagpapakitang may controlled losses sa high-stakes tables. Ikalawa, ang listahan ng mga kliyenteng sinadyang talunin gamit ang marked cards at camera manipulation. Ikatlo, ang old employee file ni Ernesto Villegas at ang pagkakaiba ng official report sa tunay na access logs. Ikaapat, ang recovered video kung saan makikita sina Celso at Valerio na nagtatanim ng ebidensya sa locker ni Ernesto. Ikalima, ang memo ni Amara Monteverde na humihiling ng independent audit bago siya namatay. Habang ipinapakita ang video, nanatiling tahimik si Sandro. Pinapanood niya ang mas batang mukha ng kanyang ama sa lumang employee ID na ipinakita sa screen. Ang lalaking namatay na ang tanging pakiusap ay linisin ang pangalan niya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Sandro nakatayo rin sa tabi niya si Ernesto. Tahimik, ngunit hindi na nag-iisa. Fabricated, malamig na sabi ni Celso nang matapos ang presentation. Lahat ito pwedeng gawin ng taong may access sa system. At sino ang may motibo? Ang janitor na gustong umasenso, ang babaeng heiress na gustong magmukhang bayani matapos mapahiya, at isang abogadang matagal ng galit sa pamilyang Monteverde. Tumayo si Tiana. Tumigil ka na, Celso. Ngumiti si Celso. Ikaw ang tumigil, pinsan. Sinisira mo ang sarili mong pamilya para sa lalaking ginamit ka. Tumayo rin si Sandro. Hindi galit ang mukha niya. Pagod, oo. Nasaktan, oo. Ngunit buo. Kung pera ang habol ko, noong gabing nanalo ako sa hamon, humingi na sana ako ng kayamanan. Kung paghihiganti lang ang gusto ko, inilabas ko na sana sa media ang lahat bago pa kayo makahanda. Pero ang gusto ko lang, marinig ng lahat ang pangalan ng tatay ko nang walang bahid. Tumingin siya sa board, sa regulators, at kay Don Severino. Si Ernesto Villegas ay hindi magnanakaw. Siya ay empleyadong nakatuklas ng pandaraya. Siya ay ama na namatay na dala ang kahihiyang hindi kanya. At kung may hustisya pa sa lugar na ito, hindi na dapat maulit iyon sa kahit sinong mahirap na kayang yurakan dahil walang kapangyarihan. Bago pa makapagsalita si Celso, bumukas ang pinto. Pumasok si Roldan Pagsibigan, nakaposas kasama ang 2 opisyal. May sugat ang labi niya at halatang galing sa matinding interrogation. Sa likod niya, pumasok si Marcon Dalisay kasama ang gaming regulators. May statement si Mr. Pagsibigan, sabi ng isang opisyal. Namutla si Celso. This is absurd. Tumingin si Roldan kay Celso at sa unang pagkakataon nawala ang yabang nito. Hindi ako papayag na ako lang ang ilulubog ninyo. Si Celso ang nag-utos, si Valerio ang nagpatakbo, si Bricks ang nag-ayos ng papeles, ako ang nagbantay, pero hindi ako ang utak. Nagkagulo sa silid. Ang ilang board members ay nagsimulang magtanong. Ang iba ay napayuko. Si Don Severino naman ay tumayo ng mabagal. Hawak niya ang tungkod mulit ang boses niya ay malinaw. Celso Monteverde, sabi niya, mula sa sandaling ito, aalisin ka sa lahat ng posisyon sa kumpanyang ito. Isusuko ko sa otoridad ang lahat ng dokumento maging ang makakasira sa pangalan ng pamilyang ito. Kung kailangang gumuho ang bahagi ng imperyong ito para maitayo muli ng malinis, hahayaan kong gumuho. Sumigaw si Celso. Tito, dugo mo ako. Dugo rin kita, kaya mas mabigat ang kahihiyan. Hindi nagtagal, sumunod ang sunod-sunod na pagbagsak. Si Valerio ay nahuli sa isang private airstrip habang tankang umalis ng bansa. Si Bricks Valmoria ay natagpuan sa isang hotel sa Batangas, dala ang peking passport at bag ng cash.
Si Celso ay kinusahan ng fraud, evidence tampering, obstruction at pakikipagsabwatan sa illegal gambling manipulation. Si Roldan ay tumistigo kapalit ng mas magaan na sintensya, ngulit hindi siya nakaligtas sa parusa. Isa-isa ring lumapit ang mga dating empleyado at kliyente na nabiktima ng sistema. Lumipas ang ilang buwan. Sa korte, opisyal nang nilinis ang pangalan ni Ernesto Villegas. Nang marinig ni Sandro ang desisyon, hindi siya nagsalita. Lumabas siya ng courtroom, tuminla sa langit, at hinawak ang singsing ng ama na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Tay, Bulong niya, uwi ka na. Tapos na ang paratang. Tumabi sa kanya si Milka. Mas malakas na ngayon ang tindig. Hinawakan nito ang kamay niya. Proud siya sa iyo, kuya. Hindi ko alam kung sapat ang ginawa ko. Sapat iyon, sabi ni Milka. Kasi hindi mo lang siya iniligtas. Iniligtas mo rin ang sarili mo. Sa Palacio de Fortuna, nagsimula ang mas malaking pagbabago. Binawasan ng casino operations at pinalawak ang hotel, events at regulated entertainment side ng negosyo. Nagpatayo si Tiana ng Monteverde Villegas Employee Trust Fund para sa mga manggagawang nangangailangan ng tulong medikal at legal. Hindi pumayag si Sandro noong una na gamitin ang apelyido nila, ngulit sinabi ni Tiana, "Hindi ito para sa akin. Para ito sa pangalan ng tatay mong matagal nilang ginamit sa kasinungalingan. Ngayon, gagamitin natin ito sa pagtulong." Si Nanay Orlina ang naging unang head ng Employee Welfare Committee, kahit paulit-ulit niyang sinabing matanda na siya roon. Si Isabel Lirio ay hindi na lang lounge singer. Tumulong siya sa rehabilitation program para sa mga dating empleyadong natakot magsalita. Si Iggy Marabilia ay naging cybersecurity lead ng bagong compliance department. Si Dr. Rasco naman ay naging partner ng foundation sa Children's Heart Care Program, kung saan si Milka ay madalas bumisita para magbigay ng lakas ng loob sa mga batang pasyente. 3 taon ang lumipas. Sa araw ng muling pagbubukas ng Palacio de Fortuna bilang mas malinis at mas mahigpit na entertainment resort, hindi na ganoon kabigat ang hangin sa loob. May ilaw pa rin, may musika pa rin, ngunit wala na ang dating pakiramdam na ang lahat ay nakataya sa kasakiman. May mga empleyadong ngumiti kay Sandro habang dumadaan siya, hindi na bilang janitor na minamaliit, kundi bilang certified accountant at head ng anti-fraud division. Si Sandro ay nakatayo sa Garden Terrace, ang parehong lugar kung saan minsan niyang iniwan ng panyo at tsaa para kay Tiana. Tahimik niyang pinanood ang ilaw ng lungsod. Maya-maya, dumating si Tiana, hawak ang 2 tasang tsaa. "Mainit pa," sabi niya. Iniyabot ang isa. Napangiti si Sandro. Parang pamilyar. Marami akong natutunan sa janitor na marunong mag-iwan ng tsaa sa umiiyak na babae. Tinanggap ni Sandro ang tasa. "Hindi na ako janitor. Alam ko. Pero yun ang unang versyon mo na nakilala ko. At yun ang versyon mo na mas marangal pa kaysa sa lahat ng lalaking nakasuot na mamahaling suit sa kasino na ito." Sandaling tumahimik sila. Hindi naging mabilis ang namuo sa kanila. Hindi ito pag-ibig na biglaang sumabog dahil sa isang hamon, isang laro o isang gabing puno ng kahihiyan. Dahan-dahan itong nabuo mula sa respeto, pagsisisi, tiwala at pinagsamang laban. Natutunan ni Tiana na magmahal ng hindi nagmamay-ari. Natutunan ni Sandro na tumanggap ng pag-ibig nang hindi iniisip na kapalit ito ng awa. "Naaalala mo ba yung hamon ko noon?" Tanong ni Tiana, may halong hiya sa boses. "Oo, pinakamalaking kahihiyan ng buhay ko. Pinakamalaking simula rin ng pagbabago mo." Tumingin si Tiana sa kanya. "At ikaw, ano ang nakuha mo sa panalo mo?" Hindi agad sumagot si Sandro. Tumingin siya sa loob ng resort
kung saan nakikita niya si Milka na tumatawa habang kausap si Dr. Rasco. Si Nanay Orlina na pinapagalitan si Iggy dahil hindi kumain sa oras. At si Isabel Lirio na kumakanta sa entablado, hindi na malungkot ang boses kundi puno ng hanay. Pagkatapos, hinawakan niya ang singsing ng ama sa kanyang leeg. Nakuha ko ang pangalan ng tatay ko pabalik. Nakuha ko ang buhay ng kapatid ko. Nakuha ko ang pagkakataong hindi maging alipin ng galit. At siguro, nakuha ko rin ang taong hindi ko inaasahang lalaban sa tabi ko. Namula ng bahagya si Tiana, ngulit hindi siya umiwas ng tingin. Hindi ko maibabalik ang nawala sa inyo. Hindi. Pero tinulungan mo akong itayo ang natira. Sa ibaba, nagsimula ang mahinang palakpakan habang pinapakita sa screen ang bagong programa ng resort para sa empleyado at pasyenteng bata. Sa unang slide, lumabas ang pangalan ni Ernesto Villegas bilang simbolo ng integridad at tapang ng manggagawang minsang pinatahimik ngunit hindi kailanmang naging magnanakaw. Napikit mata si Sandro. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi mabigat ang katahimikan. Payapa ito. At sa huli, hindi katawan ni Tiana ang kinuha ni Sandro bilang kabayaran sa isang panalong hinamon ng yabang. Ang kinuha niya ay pagkakataong baguhin ang palasyong puno ng salangin, linisin ang pangalan ng ama, iligtas ang kapatid at buksan ang pinto ng bagong buhay. Hindi na siya ang janitor na nakayuko sa sahig. Hindi na rin si Tiana ang milyonaryang kailangang manghamak upang maramdaman ang lakas. Pareho silang sugaan, pareho silang nagkamali, ngulit pareho rin silang pinili ang katotohanan. Sa gabing iyon, habang kumikislap ang Palacio de Fortuna sa ilalim ng langit ng San Aurelio, hindi na ito simbolo ng sugal na sumisira ng buhay. Ito ay naging paalala na kahit ang pinakamadilim na lugar, kapag hinarap ng tapang, hustisya at pusong handang magbago, ay maaari pa ring linisin, hindi ng swerte, kundi ng katotohanan.